morning. Okay, December 7 na karon. December 7. Pila na lang kaadlaw? 2026 na. Dapat mag-usab na ta. Natay mga dili nindot nga mga kinaiya sa atong kinabuhi, dili nindot nga mga practices, ato na lang hinay-hinayon og utro mga kaigsunan because I believe that God is able to change us if we are willing to be changed. Kay ang Ginoo dili siya mousab automatic. Nangita siya og mga willing heart. Ang katong mga willing heart, bisag unsa pa kaitom ang imo kasing-kasing, kaya niyang papution mga igsoon. Ingon ana kanindot ang hamiling dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? He can save whosoever. Pasabot ana ang salvation gi-offer sa tanan. Tanan pwede mo dawat sa kaluwasan. Bisag unsa ka pa klase nga tawo, pwede ka maluwas. Angay bana kapasalamatan. Sa tanang butang sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, usa ka butang nga dili gyud maupos ang pagpasalamat, ang kaluwasan sa kalag. Di gyud na maupos nga pagpasalamat. As long as we live, ato gyud na pasalamatan ang Ginoo ana mga igsoon kay hilaliman kag wa ta giluwas. Hilaliman ka mga kaigsuonan kung wala ka gipili sa Ginoo para ma-adapt sa family of God. Gentiles good ta. Una sa tanan, wag gutal. We are not chosen generation. The chosen generation, ang mga Israelites, mga Hudiyo. Yeah, who are you? Wa man tay labot. But because of God's mercy, gitagaan ta niya og extension sa iyahang salvation. John 3:16, diha niya gideclare mga igsoon nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Apil na ta ana nga misyon. Mao nay nakanindot mga igsoon sa Old Testament, Hudiyo ra gyud focus tanan, Hudiyo gi kuan sa Ginoo. Mao na ang mga teaching diha nagsugod, ang mga teaching sa tithes, kanang uban pa nga mga gitudlo sa Ginoo sa mga Jew, unya naay mga portion diha mga igsoon nga nakaambit na ta pero di lang gyud ta ganahan mo ambit gyud. Pero gihatag na sa Ginoo nato because God want to bless His children. No, especially kanang tithes and offering. Apil gyud ta ana mga kaigsuonan. Kay naluwas na ta. Kaliwatan na ta sa mga Hudiyo. Alright? So kung pangutan-on gani ka, who are you? O, kaliwat na ko sa mga Hudiyo. No? In spirit. Pinaagi sa espiritu. Okay? So today is December 7. Ang birthday sa atong church is December 3. Unya, salamat sa Ginoo kay naatay gihimo ana nga evangelistic night. Unya, dunay mga kalag nga nidawat sa Ginoo mga igsoon, ato to silang iampo nga napugasan gyud nga nakadawat gyud sila sa kaluwasan. Unya, kinahanglan naagi mo atiman ato. Kay kung walay mo atiman mga igsoon, makalimot sila nga naluwas day sila. Makalimot ganing dugay na. Kana pang bag-o pa. So kinahanglan naagi mo atiman kay naamay liso nga natanom. So kanang liso sa ebanghelyo natanom mga igsoon, kinahanglan na siya atimanon. So mo na nga dapat naagi mo bisbis gyud. So hinaot pa nga dili magpadayon nga babe mga igsoon ang mga Kristiyanon. Kinahanglan tubo gyud ta. Are you listening? And also today is our Thanksgiving Sunday. So worthy ba ang Ginoo pasalamatan? And that is why we are going to hear a message karong adlaw mga kaigsunan, tibok adlaw sa Domingo karong adlaw maminaw ta og mga mensahe sa pagpasalamat mga igsoon. And before we proceed, let's all stand. Mag-ampo ta mga igsoon.
Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow me, Lord, please, to deliver your message according to your will, and lend me your wisdom and power, O God, to deliver your message. Without you, O Lord, I am nothing. So please help me, Lord, to rely on you as I deliver your message, and prepare the heart of your people, O God, this morning. Help us to honor you as we listen to your message. This is for your glory, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Power of a Thankful Heart. Mapasalamaton gani ang imo kasing-kasing, naay gahom diha mga kaigsuonan. Naagyoy mga usab diha sa atong kinabuhi mga igsoon, og kung mapasalamaton ta, especially sa Ginoo, naay kanabitang atong gibuhat or na mabuhat tungod sa atong pagka-grateful. Alright? So gratitude is not optional. Dili ka pwede mo pili, pasalamat ba ta o dili? It is not optional. It is the believer's calling. Apil na sa atong calling mga igsoon nga magpasalamat yun ta sa Ginoo. Are you listening? Ngano man, klaro kayong gingon sa 1 Thessalonians 5:18. Unsa may gingon diha? In everything give thanks for what? Ngano man? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Concerning you. So it is the will of God na magpasalamat gyud ta mga igsoon. Ang pangutana, andam batang magpasalamat karon? Ang atong kasing-kasing, andam ba nga musinggit og pasalamat sa Ginoo? So ato nang susihon karong kabuntagon mga igsoon, tulo ka butang atong isgutan this morning. Number 1, thanksgiving, honor God's goodness. Makaingon ba ka, God is really good? Ha? God is absolutely good. So, ang atong pagpasalamat mga igsoon, nag-honor sa pagkamaayo sa Dios. In Psalm 107, verses 1 to 2, unya, lukso ta sa verse number 9. Ingon sa Bible, "O give thanks unto the Lord, for He is good. For His mercy endureth forever." Imagine kung walay mercy sa Ginoo. Imagine, kitang mga tao, dali kayo ta masilo, dali kayo ta masuko, dali kayo ta maupos. Kung wala ang mercy sa Ginoo mga kaigsuonan, dali ra kaayo ang tao makapatay, oy. Nakasabot ha? Kana bang malangkuban na ka sa kasuko? Wa na kay pakialam kung kinsa na imong napasakitan o unsa imong gisulti. Wa na kay pakialam kung unsa mga words ang imong gibuhian mga igsoon. Basta ang kaning taong maglagot God, ang atong i-satisfy is ourself. Basta maglagot ta ba, lami kayo isulti mga igsoon og dili nindot. Kanang dili maayo ba? Ang imong isulti kanang sakit para sa imong gisultian. Mo na pasabot na suko na ta. So ang tao pag masuko na, ang resulta ana, imo gyud i-feed ang imong self. I-satisfy nimo ang imong kaugalingon. Wa na kay laing gilabanan, kundili ikaw ra. Mao na digyo ka mapildi, bisag klaro ng pildi, dili jud ka papildi kay naglagot man ka. Nakasabot ta? So ang imong intention, musulti kag mga words nga sakit para sa imong nasukan. Kay para nimo kanang satisfying kayo. Mao na problema pag nalangkuban na ta anang anger mga igsoon. Mao na gibadlong ta sa Ginoo na ayaw jud tuguti nga i-devour ka kanang lamuyon kas kasuko. Gitugutan ta masuko pero naay duration. Unsay gitason nga giallow sa Ginoo nga masuko ka? Ha? Unsay gitason? Ang importante, ayaw pasawpig adlaw.
Do not let the sun go down upon your wrath. Alright? So, ang problema, sayos buntag ka na suko, tibok adlaw. Yan, pasabot sa Ginoo ana, ayaw tuguti ang imong kasuko nga moabot siya sa level sa bitterness. Ganang mo upgrade ba? Kay kana di pa moabot ang gabi, nasaupan ka na. Nisaup na ang imong kasuko, murag nangit-ngit na ang imong pananaw. Ayaw sugot nga lamuyon ka sa imong kasuko. Kay mo upgrade na siya, mahimo na siyang bitterness. Unya masuko na ka nga naanay mga buhaton nimo mga igsoon nga dili maayo. Alright? So ang Ginoo nag-focus diri sa pagtudlo mga kaigsunan nga kinahanglan mapasalamaton gyud tas Ginoo tungod kay siya maayo. And His mercy endureth forever. And because of His mercy, ibalik-balik yun nato, we are not consumed. Tungod sa iyang mercy, angayan gyud ta puuhon mga igsoon tungod sa atong pagka-idolatros, tungod sa atong pagka-disobedient. Ay na namang kahibong, anong disobedient kayo ang mga tao? Naa magaling problema ha sa mga Hudiyo, ang mga Gentile pa. Amen? Pero, dili na nato pwede himuong reason, Pastor, normal na Pastor, oy, kay Gentile man ta, Pastor. Dili na siya angay nato himuon nga taming mga igsuon. Because, again, ang mercy sa Ginoo, kanang mo-endure man siya hantod sa hangtod, but dili nato pwede abusaran. Kay ang Ginoo, able lagi siya mo change. Able siya mo usab sa imuhang kinabuhi. So mo nakita, according diri sa verse number 2, apil gyud taan ni mga igsoon, let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy. Si David nagisgot ani mga kaigsunan nga redeemed of the Lord. Ang pangutana, redeemed ka na ba? Mas nindot ni ang redemption nga gihatag sa Ginoo nato. Because we are redeemed by the blood of the Lamb. Ang kaluwasan nato, hugas gyud mga igsoon. Hugas sa atong mga sala, pinaagi sa hamiling dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So, kung unsa ka mapasalamaton si David, dapat kita labaw pa kang David. Pero atong basihan ang pagpasalamat ni David mga igsoon. Sa tibuok natong kinabuhi sa pagkakristohanon, wa pagyutas kumingking. So unsa man nagdagway nato atubangan sa Ginoo, ungrateful ang mga Christians karon. Ungrateful kaayo ang mga believers karon. Pero gitudluan ta mga igsoon, let the redeemed of the Lord say so. Give thanks to God, pasalamat sa Ginoo mga kaigsunan. In verse number 9, Ingon's Bible nga naman, for He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with what? Goodness. Sa musugot kag sa dili, kanang goodness, di kita kasabot, anak. Maayo raman ta mga igsoon kung maayo ang palibot. That is not goodness. May goodness na. Dili na siya goodness. Ang goodness makita nimo sa panahon sa chaos, sa panahon sa kanang kagubot. Ang goodness makita na nimo sa tunga-tunga sa kasakit. Dili na nimo makitaan sa tunga-tunga sa kalipay. Normally good yun ang mga tao, mga igsoon, good na pag good ang iyang palibot. Tanawa kung mahimo ng bad. Di ba, mausab dayon ang atong tinagdan. Nagani usahay nga, di lang ta matagad. Di na po ka managad. Unya, walang ka kabantay, walang ka kahibaw, mga igsoon, nga laom din kayo ginahuna ang imuhang pasanginlan nga wa na nagad. Wag ito kapansin kay ang utok ato, siging pinsar ba? Pagsugat ninyo, wag yun siya kabantay, nagsugat na mo. Unya, ikaw, imo nang gipersonal. Nahitabo ba na? May tabo na, oy. Kita mo, fight back yun ta.
Good lang ta kung good ang tao. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, look at His goodness. Kinsa ta sa dihang gitagaan ta sa iyang goodness? Enemy. We are God's enemies. Iyang gihatag ang iyang gugma, gipamatud-an niya mga kaigsunan sa Romans 5:8, iyang gihatag ang iyang kinabuhi. He died for us. Amen? He died for His enemies. O tanawa kung sa'y buhato na to sa atong enemy. Sila'y ato patyon. Patyon na to istorya, patyon na to og kanang kalagot, patyon na to mga igsoon, patyon na to ang relasyon. Ingon na ba? Monay maayo kayo ta ana. Pero ang Ginoo, goodness gyud iya mga igsoon. So kani lisod man ni nato i-adapt ang goodness sa Ginoo, atong pasalamatan ang Ginoo, i-honor nato ang iyang goodness mga igsoon. Kay siya mo'y makahatag nato ani according sa Bible mga igsoon, i-satisfy niya ang atong longing soul. Pasabot ana bisag unsa pa na ang mga naa sa palibot nato mga kaigsunan, ang atong soul pag satisfied na siya, makita gyud nato ang goodness sa Ginoo. So kay naa man makita nato na experience nato ang goodness sa Ginoo, ato ra nang i-relay mga igsoon. So ma-enable sa ta nga mo pasaylo kana mo palabay lang sa mga panghitabo nga dili maayo sa atong kinabuhi, kaya ra nato na ipalabay pod ngano man because of His goodness. Ato ra gyud ang gikuan, ato ra gipasa ba? Amen. Unya laliman ka og gipuno gud ta and fill it the hungry soul with goodness. So kung napuno na ang atong kasing-kasing og goodness mga igsoon, awa na diha inigkuan makasabot dayon ka. Mao man ay kanang kuan, kanang kaakibat sa goodness, understanding heart. Able to understand the person. So mo na siya nakanindot. But kung panalitan, makita nato atong kinabuhi mga igsoon nga dili ta satisfied. No? Kulang ang atong kinabuhi. Sige lang tag sapot diri, sapot dito. Mura na kag spider mga kaigsunan. Mahadlok na ang mga tao nimo. O kita ka ng spider, sapot diri, sapot dito. O bisag asa naisapot mga kaigsuon. O ganahan ba mo makita mo spider, wow, spider. O labi lang dagko kay kasway. Di ka mamunit og bunal mga igsoon. Ug imong bunalan kay mahadlok ka na, mo na mahitabo sa tao diray kung dili nato ma-experience ang goodness sa Ginoo na ay reason mga igsoon sa verse number 10 to verse number 15. Ingon sa Bible, such as sit in darkness and in the shadow of death, wa magkaniadto dito nagpailawom dito sa mercy sa Ginoo, sa iyang goodness, dinaakas darkness, being bound in affliction and iron. Tanaw kung sa grabe kagahi, kapait sa kinabuhi, kung panalitan di ka dito magpailawom sa goodness sa Ginoo, naa ka sa darkness, shadow of death, yun na That was verse 11. Ang reason, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. Di maminaw ba? Ang kasabot mo, walay padulngan nga nindot mga igsoon. There is no goodness sa life sa usa ka Kristohanon nga dili maminaw sa counsel sa Ginoo. Dili maminaw sa mensahe sa Ginoo. Dili maminaw sa badlong, sa instruction sa Ginoo. Wala ginindot sa unahan para nimo. The reason nga ni pili ka ana nga road nga simit right, because ang entrance ana grandiose kayo. Ang entrance ana nindot sudlan, nindot sugdan, nindot subayon. Pero pag abot sa unahan mga igsoon, no U-turn pag yun. Sao man, nahinayak man ta ni. Sagdi na lang, sipyat naman ni pastor. Mauna, kay nailad ka sa nindot kaayo nga pasad ra na mga kaigsunan. Kasabot mo say pasad. At tubangan na nindot, ang luyo kaguol. Kay pasad man.
Di ba? Pero ang kanang nindot mga kaigsunan, bati kay siya tanawon unsa man ni oy gakaitob ra man ni kay pagod man. Bati kayong entrada kabati po na ni oy di man ni welcoming. Di ba? Kapoy man ni naguna magod ang sakripisyo before sa blessing sa iya sa Ginoo nga pamaagi. Pero ang yawa, mga igsoon, unahan man niya o kanang nindot kayo, adto ka kulatahon sa unahan. Wa sa imong gusto, pasan or pagod? Klaruhag pili. Gahi kay ng pagod. Uy, mukaon kag bugas. Ay, bugas ka nagkanon nga napagod. Gahi kayo, oy. Di ba? Pero tagailag pasensya. No? Walang pabukalig tubig, butangi og asukar, tinughong na, lami na, mga igsoon. So, primero, dili siya nindot, pero pwede na nimo God, ayudahan God. Kaysa nindot, kaayos tanan, mga igsoon. Di ba? Ninduta sa, kanon na itong isigutan, sige, kanon na sad. Ninduta, oy, pero ang imo na yung napalit, di ay, plastic dito from China. Di ba nauso man to sa una nga na ay fake nga rice? Oh. Mo na ayaw jud pailad anang entrada nga nindot mga igsoon. There is no victory without sacrifices. Kaning victory nga naangko nato mga igsoon, gisakripisyuhan ni Kristo. Mo na sa ato simple na lang kaayo, dawata ang kaluwasan. Simple na lang gyud kaayo. Tungod kay naanay nagsakripisyo. Naanay ni bayad. O karon, angay na tong sakripisyuan ang paglakaw o pagsulti sa uban. Wa man na sa dalan sa giandam siyawa mga igsoon. Wala man na. Sa ato pa, kanang ang mga Kristohanon nga wala ni subay ana, wala nag-soul winning, walay discipleship, tuwa ka sa dahan nga gi-prepare sa yawa nga murag wa kay pakialam sa buluhaton sa Ginoo. Kay kapoy ba na? Kapoy unya gasto pa jud. Unya imo pa jud kaugalingong kwarta, unya literally katong imong gi-disciple, di jud ka income. Kay di man na tutorial nga mo bayad siya nimo. Di man na pareha sa eskwelahan mga igsoon nga naay magpatudlo nimo ana nga subject oy, makakwarta ka kay tutorial man na. Pero kaning discipleship, it is just like a tutorial. It means kinahanglan ka mo study. Ayong patakag tudlo kanang wa ka kahibaw, wa nimo na experience because that is the requirement nga gihatag sa Ginoo nato sa discipleship. And that is why when you engage in discipleship, mutubo jud ka kay imo mang i-experience ang word before nimo ihatag. Oh, mas labaw para siya sa tutorial. Nga gibayran ka, unya karon sa discipleship, di ba ka maningil. Naagani maningil ninyo kay nag-discipleship ka, agoy. Wa gyud ka gasupak ka mga igsoon, dili man inegosyo ang simbahan. Libre ang paghatag sa mensahe sa kaluwasan. Kay si Kristo kung gipabayran ang kaluwasan, di ta ka-afford. Kung ang kaluwasan libre, ang pagpanulti na ibayad, dapat libre, mga igsoon. So kung si Kristo nahatag sa ato ang kaluwasan, iyang kinabuhi, iyang gisakripisyo, kani ato ginagmay ra ni mga igsoon. Makagasto ka gamay, ang imong oras mahatag nimo, ang imuhang kusog mahatag nimo. Ingana na lang ang mga sakripisyo, kaya di pa gyud nato kaya buhian. So it means usa ka nga nagsupak sa tudlo sa Ginoo. So mo na ang kinabuhi nimo mga kaigsunan, pait kaayo. Kay nahimo man kang rebelde sa tudlo sa Ginoo nimo. Wala man kanituman. In verse number 12, tanawa sa 12. Therefore, He brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Gibunalan gud ka sa Ginoo. So dili ka tabangan sa Ginoo kay gibunalan magka. Di ba? Katubitaw nga message nato murag last Wednesday, ningon ang Ginoo, I will help you no more.
Di na kumutabang ninyo, pero nakita mas Ginoo ang ilahang kanang tinud-anay nga pangayog pasaylo mga igsoon, and that is why gipasaylo sila si Ginoo. So, tanawa ha, tungod sa ilang pagrebuilde, kay kanang di ka musunod, di ka maminaw, adto man na padong dito, asam din na padong. Di ba? Mo man ay karakteristik sa mga rebuilde, di maminaw, dili patudlo. So, nahitabo, they were brought down. Ang ilang kasing-kasing mga igsoon, nabugatan. Ang ilang kinabuhi, na down. O, tanawa ko siya nahitabo, walay mo tabang. Bisag unsa og tudlo, wag gyud. Bisag unsa og hunat, aning klase kinabuhi, wag gyud maabot. In verse number 13, tanawa. Ang mercy sa Ginoo, ang iyang goodness atong gisgutan diri. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distress. Hallelujah. 14, He brought them out of darkness and the shadow of death, and break their bands in sunder. Reason, oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Mao na reason, mga igsoon. So kani atong pagpasalamat, nag-honor ta sa goodness sa Ginoo. So apil ang atong pagpasalamat sa pagpanabi sa iyang mga binuhatan. Dili lang kay paghatag nato sa atong offering, mga igsoon. It is part. But ang tinuod nga mapasalamaton, imong gipanabi ang wonderful works of God sa imong kinabuhi. So muna ang mga tao nga way pakialam alang gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi, awa po na siya pakialam sa pag-honor sa Ginoo sa iyang offering sa thanksgiving. Unsa may lesson makatunan nato ani? Gratitude acknowledges God's character, His goodness and enduring mercy. It shifts our focus from self to the source of all blessing. Murata og ibalhin og kanang railings, mga igsoon. Kung nagsubay ta aning dili nindot nga klaseng kinabuhi, ibalhin ta si Ginoo diha. Tungod na sa imong pagkamapasalamaton. Mo na nindot kayo sa kinabuhi nato ni nga grateful ta. Amen. So again, ang pagkamapasalamaton imong gipanabi ang batasan sa Ginoo. Unsa man kabuutan ang Ginoo. Muna imo ipanabi ang iyang goodness, ang iyang enduring mercy. Imo nang ipanabi. Are you listening? Sultihan ta mo. Sa message of the gospel naa ni tanan. So kung sulwiner lang jud ka, imo nang nabuhat. Napanabi yun animo, mga kaigsuonan. You are honoring God sa iyang goodness. Kung imong kay mao man to'y pinaka grabe nga expression of His love. Mao bitaw gitawag sa Bible og the heart of the Bible ang John 3:16, mga igsoon. Mao man to'y sinugdanan sa paghatag sa iyang kinabuhi. Alright, number 2. Thanksgiving strengthens our faith. Naa ba tay pagtuo? Naatay built-in nga faith, mga igsoon, but that is not the kind of faith nga lig-unon sa Ginoo. Ay, numdumi ha? That is not the kind of faith nga iyang lig-unon. Ang kanang faith nga iyang gipaambit sa imo gikan sa iyang pulong, mga igsoon, nga maoy hinungdan nga ikaw naluwas. No? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kana nga faith mo'y lig-unon sa Ginoo, mga igsoon, kung ikaw mapasalamaton sa Dios. According to Philippians chapter 4, 6-7. Kung sa gingon sa Bible, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Be careful for nothing. Kanalandaan, mga igsoon, kanang mingon ka nga, di ka mabalaka sa bisan unsa. Unsa may gikinahanglan diha? Faith.
Kay kung wala kay pagtuo, puro kulba mga igsoon, because when faith is absent in your life, fear is present. Pero kung mulig-on ang imo pagtuo, ang imo sad kahadlok mawala pud. Dili na sila pwede mga igsoon nga magkuyog. Ang kaning faith mo na killer sa fear. Ang fear mo killer sa faith. Nakasabot mo? Mo na kung ikaw faith ka, ayo jud pamana og fear. Kay basig ikay mapatay ba? Ikay mapuo. Di ba? So dili gyud nato tugutan mga igsoon. O karon, gitagaan man ta sa Ginoo sa pagtuo. Tungod sa pulong nga atong nadunggan, gidawat nato ang Ginoo. Na-qualified ang faith nga atong na-receive mga igsoon. Gidawat nato ang kaluwasan, naluwas ta. Praise the Lord. Kana nga faith nga diin nagsugod ka nga nahimong anak sa Ginoo, mo nay palig-unon sa Ginoo mga kaigsunan. According diri sa Bible, tungod sa mga situation sa kinabuhi, that is the exercises, mga exercises na sa atong pagtuo. Mo na ningon ang Ginoo, bisag unsa pa nang problema ha, ayaw mong kabalaka. Be careful for nothing, but in everything by prayer. Mao ni siya exercise sa atong faith. Kung naa kay pagtuo sa Ginoo, unsa man problema imong giatubang, talk to God. Talk to God. Nya kan finances man ni akong problem, pastor. Talk to God. Ngano way kwarta ang Ginoo? Ugma naman ako kinahanglan, pastor. Talk to God. Kimo ka ang Ginoo mga igsoon, dili lang kay pag-provide og kwarta ang iyang kayang buhaton. He can turn the heart of a king in favor nimo. Mahimong lang ka makasabot ang mga tao nimo. Ayaw minusi ang capacity sa Ginoo mga igsoon. So tumanon lang yun nato. Ingon ang Ginoo, ayaw kabalaka, pag-ampo lang, and supplication, not only praying for yourself, na apay supplication with thanksgiving pagyud. Unya imo lang i-make sure, let your request be made known unto God. Tanawag kung sa'y may tabo. Once nga imo na lang gi-submit sa Ginoo ang imong mga burdens, ang imong mga problema, tanawag kung sa'y buhaton sa Ginoo sa verse 7. And the peace of God, not your peace, the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kabantay mo, without God's peace sa atong kinabuhi, wala pa nahimong problema ato nang giproblema. That is how we take care of things. Unhan na to ba? Wala pa gani siya natibuok nga kuan pa gani, LPA, imo nang gihimo nga storm. Kaya magani sa Ginoo himuon ang storm nga LPA? Nakasabot ha? Kuan pa gani, istorya pa gani. Wa na imo nang gihimo nga literal. Ayaw sa kay istorya pa mana. Ayaw siya himuang tinuod dayon. Wala na, kay gubnay ka sa imuhang mga hinagiban diha, kay gubat na ni. Gubat na ni nga, pagani ni mo gitino, kuan ba na? Imo sa klaruhon ba? Ayaw sa siya diretso og butag og judgment. Di ba? Unya aksyonan dayon nimo mga igsoon. Diha ka, lupog ka mga igsoon, ug walay makatabang nimo ana. Okay? So klaro ang lesson diri. No? Klaro. We need the peace of God in our life. And only God can give that, obviously, because it is God's peace. It is the peace of God nga iyang ihatag diha nimo. Dili na nimo ma-acquire bisag asa. It is God that will give it to you. So unsa may buhaton na nimo? Be careful for nothing, but just pray. Ampo lang.
then makaangkon na kag kalinaw sa imong kasing-kasing, mo na siya. Wala giusab-usa sa Ginoo ang mga senaryo. Wala giusab ang scenery sa imuhang kinabuhi. Wala giusab ang situation. Naagihapon ang problema. Pero mahibong ka ang kalinaw na ana. Nakasabot ka? Then, pag abot sa kalinaw, nasabtan dayon nimo. Uy, di man jud di ay siya problema di ay. Okay ba ka? Nganong dako kayo problema imong giatubang, wa ka kasabot. No. Nakuha na to? Kay kanila ang pagutan na, kapila na mo nagatubag problema sa inyong ginabuhi. Nga paglabay ang problemahan, nakaingon ka mo ro dayto. Mo ro dayto sulba di ay. Pero sa dihang naapa, nag-ungong pa ang problema, murag pwede lang dakuha mga igsoon. Pero pag abot nimo dito sa pagsulbad na, maura diha ito. Nang nakinumdum mo atong rocket ship mga igsoon nga wala kalupad. Kaya mo sa problema? Uring. Anong guma ba? Uring. Nalatanan mga mahalon diha nga mga dapat sa rocket ship, mga igsoon, computer, tanan, kompleto na, ready to fly. Pero dili mapaandar ang makina kay naay o-ring nga missing. Pila man ang o-ring. Pero timbratuha, pero pwede mapakgang mga kaigsunan. So, para nila, dakuan ang problema, ani. Pero, uy, sa nakaibaw mga igsoon, o-ring na na. Oh. Ordering uring. Di ba? Sumula kita, di magunta ka kita God, ug unsay mga panghitabo, but God can see it. Muna sa dihang imo nang gitugyan sa Ginoo, He can see it. Then God will give you wisdom. God will guide you. He will give you enough understanding to your situation. It is a promise which passeth all understanding, shall keep your heart and minds through Christ. So di ka malisuan sa pangisip mga igsoon sa kasuko. Nakasabot na? Ingon ani siya kaimportante ang pagpasalamat. Ingon ani kaimportante ang pagsampit sa Ginoo. Ganina sa point number 1, ingon ana kaimportante ang pagsunod sa iyang giya. Mapasalamaton ta sa iyang guidance. Ang iyang peace mo iyang gipakita dire nga mao'y muhumpay sa atong kakuyaw, then ang atong pagtuo mo increase. Kay ang imong fear iya man lang i-eliminate. Okay? So, sa may lesson ani, a thankful heart in prayer builds trust. It reminds us that God has answered before and will answer again, deepening our confidence in Him. Mao na nga kung naka-experience na kag-answered prayer, mao na nangutana ko kaganina, kapila na mo nakasuway og problema sa una nga nasulbad na siya. Unsa may gibuhat niyo ato? Di ba gampo pud mo? Kristuhan daw nagud ka. Di ba gipa-pray ang nimo ang simbahan? Unya apil na siya sa atong record sa answered prayers. Oh, unya nakalimot na nga nitubag ba ang Ginoo sa una, karon di na hinuon. Oh. Be confident that God will answer our prayers again. Unsa may kuan ana, unsa may goal ana to deepen our confidence in Him. Unsay tawag ana? Faith. Faith, mga igsoon, kipalig-on sa Ginoo. Katapusan, number 3, thanksgiving witnesses to others. Kaning pagka mapasalamaton nimo na ay mga tao ani nga nakakita. So, ang imong pagka mapasalamaton, ang gratefulness nimo nagatudlo sa uban nga unsa kanindot ning grateful ta. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Tanaw ko sa gisulti diri sa Bible, permi na nato gi kuan. Permi ni nato gikanta ato ning gibasa primero kaganina. Ato basa og balik. Ingon sa Bible, in everything
give thanks. O sabot na lang, in everything, give thanks. Pakyas ta niyo eh. Nga naman, asa raman ta magpasalamat? Sa diyang gitagaan ta. Sa diyang wata taga eh. Ha? Magpasalamat ba ta? Mo thank you ta sa dihang natuman. What if di matuman? Ang atong gusto. Nagpasalamat ba ta sa Ginoo? Magpasalamat lang tag mahitabo ang atong gusto. But kung sukwahi sa atong gusto mga igsoon, naabay tao magpasalamat? Pero niyo ang Ginoo, in everything give thanks. Okay, say pasar ani. Mo na wala ta katudlo sa uban. Wala ta kapakita sa uban sa example sa pagkamapasalamaton. Kay magpasalamat raman ta the same sa ilahasad nga klase nga magpasalamat. Ang atong attitude ba nga nakita dili mapasalamaton. Kanang word nga thank you mga igsoon, mura na siya icing sa cake. Oh, mura na siya na thank you, kuan kay ka. Pero ang imong action, ang unod sa imong gratefulness, maumanay tan-awon sa mga tao, di man ang word nga imong gisulti. O kamantay mo sa mga tao nga mapasalamaton, for example, kita mga Kristiyanon, kung mapasalamaton gyud ta sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato, we will never miss God in His church. We will never miss the time with the Lord. Oh. So, dili lang kayo sa simbahan, sa imong personal devotion. Tayo man nimo with the Lord. Importante na, kay mao man na, diha manindot ang imong appetite sa pagpaminaw sa mensahe. Diha magsugod ang imong appetite para sa buluhaton sa Ginoo. Sa imong personal devotion. So, kung wala kay personal walk, igabot nimo diri, wingig ka mga igsoon. Dili ka ready. Resistance ang imuhang mapakita. Uy, di ko na. Sikag likay. Oh, ako'y labot na. No, normal na akong nahimo. Di ba? Pero kung naa kay personal reading, gibadlong nakadaan sa Ginoo, nakigistorya na ang Ginoo nimo, sadang naminaw ka, diha, masabtan nimo ang mensahe, mao di ay. So, ang instruction na dawat nimo, mabuhat nimo. Nga naman, ready naman ka. Muna, walay mga way maka-aplikar sa mga mensahe nga madawat sa kanang mensahe sa simbahan tungod kay dili ready ang mga sundalo sa Dios. Nakita na to? So, nadiha ang problema gasugod. Muna, pag naay mga lisod nga dagan sa kinabuhi, di ta mapasalamaton na. Murag atong tungluhon ng adlaw ba? I curse this day. Di ba? Nganong magpasalamat man ta sa talang butang? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Not only you, but concerning to those others, to other people who is watching you and listening to you. Kaya mo kakisay mapanalanginan kung nahimo kang channel of blessing? Ikaw ra gyapon. So kanang gitudlo sa Ginoo nato nga mahimo kang grateful, it is also for us mga igsoon nga ma-bless ta. Nalimad ka na ay naka cut-on og pagpasalamat sa Ginoo tungod sa imong kinabuhi. O imo nang kuan, ug sa komisyon pa, imo ang komisyon ana. Di ba? Kung mo na'y balaod sa e-commerce mga igsoon, alabaw na sa Ginoo. Katong nagsulwining nako. Daghan tong komisyon mga igsoon. Sa akong pagpangalagan. O kanang imuhang gisigi og tudo diha, og panalitan magpastor na, magmisyon na dito, asa na. Akadako nimong bulahan kay ka mga igsoon, kay ikaw may nag-disciple ana niya. Kay pa nagkasabot ana, di man na piyungan si Ginoo. Dili na niya palabyon mga igsoon, naagyon na bugdi. So it is
concerning us kani iyang gitudlo nato mga kaigsunan. Pagka mapasalamaton lang yun. Kay kung dili na nimo praktison sa imong kinabuhi, walay tao nga mabless sa imuhang pagka-grateful, maglagot na sila nimo kay ngano kani siya no, grabe kay ni di gini palkansi tawhana. Awa na niya Kristohanon ka. Na asa ka kasi mo istoryahon si kuan ayon na lang. Ay na lang suway kay na may ubos ra ka. Paita na no kung mana niya Kristohanon ka. Ang istorya sa uban mga igsoon bahin nimo bati. Okay lang nagpasangil siya pero tinuod agoy perting paita na nga klase nga kinabuhi sa Christian. Nakasabot ha? Libre man na mga igsoon kanang pasanginlan ka, libre na tanan, anybody could do that. Ang i-make sure lang nimo dili tinuod ang ilang giingon. Mapasalamaton lang kita sa Ginoo ana. Kung naa man gani mo masangil nato, pasalamat lang gyapon ta sa Ginoo. Salamat kay Lord na ukay ang yawa sa ako ang pagpangalagad nimo. No, kay di man jud ka hunungan sa yawa kung di ka ma-discourage. Di ba? Mo na nangalagad ka sa Ginoo, nikalit kag hunong, ngano man naghanas storya oy. Mao gani nga giatake ka sa yawa tungod kay nisugod na kag pangalagad. Ayaw hunong. Di ba? Ngano man, sakto may imong gibuhat, ang yawa mo'y wakauyon sa imong gihimo. Mo na nga ayog sugot nga pahunongon kaniya. Lesson behind this. Gratitude is a testimony. Makita man na. When believers give thanks in all circumstances, it demonstrates God's sustaining grace to the watching world. Inumdumi ang kalibutan, naglantaw na sila. So kung ikaw mapasalamaton ka, dili lang kay sa dihang daghan kag kwarta, sa dihang wa kay kwarta, ang imong pagpasalamat sa Ginoo maura gihapon. Ang imong pagpangalaga sa Ginoo maura gihapon. Wala siya nag-agad og amount of money nga imong gikuptan mga igsoon. So it means you have given the people a message sa pagka-grateful. Kay mo man na siya tinuod nga grateful, dili mag-agad kung unsay kanang kahimtang nimo. Kay sa tinuod lang nahitabo naman ang kaluwasan. Gihataga naman ta. Kay pa nakasabot ani. Gihataga na ka sa assurance of your salvation. Sigurado na ta nga kumamatay ta langit ta. Yang anong agdon man nato sa sitwasyon sa atong kinabuhi ang pagkamapasalamaton sa Ginoo. Nahatag naman na. Ang angay natong pasalamatan. Oh, wala nangaluya atong dagway. Ayog luya diha. Di ba? Wala reason mga igsoon nga kumapasalamaton lang kita sa Ginoo. It doesn't matter unsay set up sa imong kasing-kasing karon. It doesn't matter unsay situation sa imong kinabuhi karon. You ought to give thanks to God for His goodness sake. The gospel of our salvation. Dili na mapalit og kwarta mga igsoon. Pero dapat maintain ang atong pagpasalamat sa Ginoo ana. So it means ang atong testimony mapakita nato sa mga tao. Ang atong gratefulness should be a witness sa goodness sa Ginoo. Mao na nga kung naay mangaway nato kani kuan mata guilty mata ni tanan. Usahay makuan gyud to maigo gyud ta ba kani atong pride maigo gyud ba makasukol ta. Agree mo ana? Pero ayaw siya og ayaw paundayuni. Sa diyang makarealize na ka, kay nakadungog ka sa still small voice of the Holy Spirit, pangayo dahil sorry sa Ginoo. Unya, kuha na dayon, kanang i-repair ba? Repair the damage. Sinsya na kay suko kay. So agree mo na mga igsoon, nga naagi panahon, mubuto ta. Nga kasigarang butuan nila, sud pamilya. Nata kasigaran mamuto diha. You know? So imo gyud nang ikuan, imo nang kanang bantayan nato ba? Nga pag makabuto ta, ayog ipadayon. Mo na mga igsoon, masayop gyud ta. Pero kani atong sayop, dili pasabot ato ning himuan, ato na butangag pirma ba?
niya ato ipa-authenticate nga okay ra na siya. Dili na siya okay. Mo ni kuyaw ni paundayunan nato atong kasuko. Mo na never gyud mga igsoon. Mo na nga ayaw dili nato na siya tugutan mga kaigsunan kay ngano man makapapatay na sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Kung tugutan nato nga mubuto ta. So pa man nato pagpasalamat nga na namatay na pasakitan. Nakasabot ta mga igsoon. So mo na dili nato himong hinagiban nga I am just a human na ay limit. O mo na bitaw ninyo ng Ginoo, ako di ay. Di ba? Ako man ang inyuhang kanang kuan kusog. I can give you strength to fight against your anger. I can give you strength. Mao ginagisaad sa Ginoo nato. So, kung weak ta anang higayuna anang dapita, na suko ta, na down ang ato ang kanang kuan atong kanang kasing-kasing nato, perting buula ato retas Ginoo, Lord, I need your strength. Para way makuan, para way kumusyon, walay masakitan. No? Kitang tanan gyud ani magkat-on ta mga igsoon kay kitang tanan na gyud tay problema anang dapita. All right? So, that is the power of a thankful heart. Gahom ni ang gratefulness mga igsoon. Mabitaw na nga kung ang usa ka tawo kanang mapasalamaton murag kuan kay siya ba no? Nindot ning tawhana da. Oh, gamahanan na siya gamanan. Pero kani mga dili mapasalamaton, ananay anting-anting. Lahi na iya. Dili na gahom gikan sa Ginoo. Gahom na gikan sa kangit-ngit. Dili na siya nindot. So, hinaot pa ato ning praktison mga igsoon ang pagka-thankful. Right? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to express our gratitude to you. And help us, dear God, nga dili lang ni siya once a year, but help us to live our life, Lord, nga mapasalamaton yun mi. Salamat kayo sa mensahe karon o ingon man andama nga mo kasing-kasing, Lord, sa mensahe karong hapon, sa pagtudlo, sa pagkamapasalamaton sa matag adlaw nga pagkinabuhi namo, Lord. And this time, sa respond sa imong mensahe, Lord, I pray nga imong hikapon ang kasing-kasing sa imong mga anak. Tuguti, Lord, nga ilang dadon diri sa altar ang ilang respond sa pagpasalamat kanimo, Lord, sa imong gibuhat sa ilang kinabuhi. Hilabi na sa kaluwasan nga nadawatan namo, Lord, nga wala gyud ni ikabayad ana. But you have given it to us for free, and help us, Lord, nga mahimong ning grateful ana sa among tibuok kinabuhi. Salamat kay Lord na opportunity karon sa altar call. Please bless and prepare the altar for your people. In Jesus' name, amen.